Hello everyone! So for today's video, sasagutin ko yung mga questions ng aking mga community members. So may mga questions kasi yung mga Unite members and gusto ko lang sagutin through this video. And I will make this as raw as possible. So simulan na natin agad. Question number 1 from Franz Ivan. Hello sir, Shirel Amal. Is there any roadmap how to build a solid outsource business like you did? Niche ko kasi ngayon sa VSL ad and I have 3 clients and I have 3 video editors din na under training sa akin. But I am worried kung masustain ko ba yung client for them. So, gusto niya ng parang roadmap. And actually, meron akong roadmap na na-create ko na siya. Posted na sa loob ng community, main community man, mapa private community and mapa dun sa bootcamp. So roadmap yon na tinake ko from nung step 1 until ngayon. So yung mga mistakes ko dun, inalis ko na para hindi nyo na ulit ma-make. So as in talaga yun yung experience ko na tinake ko. So, it might work for me. Hindi ko alam kung mag-work sa inyo. Pero, at least, meron akong roadmap na na-create. So, nasagot ko yung question niya. And then, yung next naman niya, sabi niya, niche daw niya is VSL ad. So, nasa right industry siya kasi nga, yun yung common ngayon, mga VSLs. Video sales letter, yung mga nagsisell ng products, nagsisell ng mga courses, or nagsisell ng services. So, uso yun ngayon. And sabi niya 3 yung video editors na under training sa kanya. So, good. Kasi nga, yun, nag-start to siya sa outsourcing business. So, worried siya kasi kung masustain ba niya yung client na kasama yung mga editors niya na tinitrain. Masustain niya yun if magaling yung editors niya, maganda ugali ng editors niya, and magaling silang sumunod sa workflow. So, masustain mo yung client na yan basta hindi mo papabayaan yung quality ng work na binibigay mo sa client. Kailangan quality lagi yung work. And pinaka-importante yon, pag nawala yung quality, ibig sabihin there's a problem sa QA mo, pag-check mo ng mga videos ng editors mo, or may problema sa mga editors mo. And kailangan mo ma-fix yun. Na-try na namin to ng ilang beses sa mga previous editors. Yun, sinosolve lang talaga namin siya. Pag hindi na-solve, ano bang problema? O, like, malalaman namin sa editor pala. Magkakaroon kami ng meeting. Minsan, ako pala may kasalanan. Hindi ako nagre-respond sa time na active si editor, for example. Mga ganong bagay. So, yeah. Question number 2 naman, by PJ. Bro, paano ka nagiging consistent at motivated kahit work from home setup bilang freelancer? So, alam naman natin na pag work from home, nakakatamad yan talaga. Alam ko na nararanasan din ng mga iba yan. Kasi nga nasa bahay ka lang, malapit lang yung kama mo. Parang nandun ka sa comfort zone mo, which is yung bahay nyo. Paano ka nagiging motivated at consistent? Ang magiging kalaban kasi natin dyan, yung antok. Kahit 8 hours yung tulog mo, pag nasa bahay ka, madalas ka talagang antukin. Ang ginagawa ko lang, of course, pinaka number 1 friend natin talaga, coffee talaga. Mag-coffee ka para maging alert ka. Tapos, ang mga ginagawa ko, habang nag-work ako, of course, may coffee, nag-work ako, nakikinig ako ng podcast na nakakaaliw, nakakatawa. Parang yung pinapanood ko ngayon, lagi, Anti-Supot Podcast. Yung mga podcast ni Bugoy na Kuy, pinapanood namin yon. Minsan kasama ko yung mga ibang community members. Sabay-sabay kaming nakikinig habang nag-work. So, naka-off mic kami lahat. So, kasama ka na din pala, PJ. Nanonood ka na rin pala ng mga podcast nila. So, yun. Tingin pa ako ng angulo kung paano ko ba masagot tong tanong mo. Pinakamaganda sana if meron kayong separate room, alis kayo dun sa room kung saan malapit yung kama nyo, lipat kayo sa isang room na kung saan wala kayong distractions, walang ingay. And yung phone nyo, minsan nakakatamad yan.
habang nagwo-work kayo, kukunin nyo na lang yan. Hindi nyo marirealize nag-scroll na pala kayo. Imbis na matapos nyo na yung work agad, nag-scroll pa kayo. Ganyan din ako. So, yung phone nyo, ilayo nyo sa inyo. Lahat ng mga mga unnecessary na sa tingin nyo magpapatamad sa inyo, magpapabagal ng workflow nyo, alisin nyo. So, motivated, iniisip ko na lang, kaya ako motivated sa work from home kasi iniisip ko na lang na at least work from home ako. Bakit hindi ako ma-motivate? Dahil work from home na nga ako ngayon. Yung iba, pinapangarap nila they can work from anywhere in the world. Kahit saan sila pumunta, pwede silang mag-laptop lang. Pinapangarap ng karamihan ang work from home. Yung iba, stuck sila sa corporate job nila, tapos hindi pa ganun kalaki yung sahod. Ito naman yung totoo Totoo lang to. So, yung iba talaga pinapangarap nila yung work from home kasi nga nasa bahay ka lang, hindi ka nagagastos sa mga ibang bagay. And malaki pa sahod. Malaki pa yung kikitain mo. So, yun pa lang, yung fact na yun pa lang, motivated na ako dun. So, yun. Sabi naman ni Ari, ito yung question ni Ari, paano nyo po na ma-manage yung time nyo sa paggawa ng content for more visibility habang nagfi-freelancing po? Simple lang, kaming mga community members, lalo na yung mga nasa private community, meron kaming to-do list. So, gumagamit kami ng Notion and meron kaming weekly to-do list. So, minamap out namin yung gagawin namin per day. Ang ginagawa ko, magfi-film ako sa isang araw. For example, magfi-film ako ng ganitong araw. I-film ko na lahat ng kailangan para ready na siya for next day, next day. So, dun ko na talaga sinasagad. Film, or if may time ako, edit, and yun, dun na ako let me be clear. Magfi-film ako ngayong araw, and yung posting ko, for example, is tomorrow pa. So, marami pa akong time mag-prepare, and mapaghahandaan ko pa yung mga content ko na iba. Kasi, simple lang naman yung personal branding, simple lang naman, Kuha ka lang ng camera mo, or phone, magfi-film ka lang, parang ganitong ginagawa ko. Ito, mga 20 minutes lang to siguro, or 30 minutes tong pag-film ko ngayon. Kukunin ko lang yung mga kailangan ko, and then, i-document ko lang yung progress ko. Kahit busy ako, at least na-document ko yung progress ko. And another factor kung bakit na-manage ko yung time ko ng maayos, kasi hindi lang naman ako gumagawa lahat ng work. Meron akong mga editors na tumutulong sa akin na mag-edit ng mga videos na pinapagawa ni client. So, meron akong team. That is why yung time ko flexible. Sila na nag-edit. So, yung time ko, pwede kong gawin yung mga ibang mga malalaking bagay na mapapalaki yung company and magagawa ko pa yung mga goals ko. Tulad nitong YouTube. Ito yung isa sa mga pangarap ko na gusto ko maging successful sa YouTube industry and kumita via monetization. So, that's why nag-grind ako. And, yun nga, smart work lang yan. Build your team. Pasa mo sa kanila yung work. Win-win situation. Meron silang job. May work sila. Ikaw naman, nagagawa mo yung mga kailangan mong gawin para mag-grow pa yung company or yung business mo. So, question answered. Fourth question by Mau. Saan usually nakakakuha ng premium clients? Bro, sabi niya. Sabi ko, ito yung sagot ko. Sasagutin ko na. You can get premium clients everywhere. Sa social media, kahit saan actually. Punta ka sa Facebook, meron diyang premium. Punta ka sa job sites, merong premium. LinkedIn, Twitter, or formerly X, Instagram, kahit saan, meron yan. Kailangan mo lang talagang hanapin. Or if mayroon kang personal brand, sila na ilalapit sa'yo. Ako kasi, ngayon talaga, pupunta lang ako sa mga job sites and doon ako nag-outreach ng clients. Paano ko ba malalaman kung anong premium doon? Of course, yung malaking magbayad. Tapos titignan ko yung job description kung ano ba yung fitted sa gusto ko.
If sobrang toxic pala nung gusto niya, kailangan marami ka pang gawin or hindi ko na kukunin yan kahit gaano kalaki yan. So, you have the choice to choose what type of client you want. So, anywhere yan, mostly talaga, job sites marami, pipili ka lang, merong mga barat doon, meron ding mga malalaki magbayad and okay ang workflow. Another social media platform talaga, yung pinaka-biggest na try ko na is sa LinkedIn and sa X. So, yung dalawang yun, dun ka makakahanap ng mga premium clients. So, next question by Ruth. Hi, Shirel Amol. I'm new here. Paano po ba mapapayas si client after ng discovery call? So, paano daw niya makuklose si client after ng discovery? Kasi, pag kukuha ka ng clients, merong mga iba-ibang klase ng calls. Discovery call, after discovery call, siguro another follow-up call, tapos maybe another call, parang iba-ibang series ng call para mas makilala niyo isa't isa at mas maging alam niyo sa isa't isa kung fitted ba kayo to work together. So, paano mo papayes? Pinaka talagang tactic ko talaga diyan, patawanin mo yung kausap mo. Kailangan maging feeling niya na, uy, I like this guy. Kailangan mapa-feel mo sa kanya na deserve mo na pumasok sa circle niya, sa team niya. Kasi nga, hindi lang yan sa skills eh. Of course, very important skills. Sasabihan kita ng mga factors just at the back of my mind. So, pinakauna, yung attitude mo, yung energy mo na ipapa-feel mo sa kanya na maganda kang kasama. Maganda personality mo, ganun. So, patawanin mo or magsabi ka ng mga something na something good para at least mapa-feel better mo siya and then, uy, parang ang sayang kasama nito. Okay, sige, kunin ko na to. Parang may instant yung parang first impression last nga, 'di ba? May instant na magugustuhan ka niya. Factor 2, of course, kailangan okay yung skills mo. Hindi necessarily kailangan maging 10/10. Kahit mga 7/10 lang sana na makakita mo sa kanya, pakita mo sa kanya na organized kang tao, mag-share screen ka ng mga works mo. Like, ganun-ganun lang. Hindi mo na kailangan sabihin sa kanya na graduate ako ng ganitong course. Yung course mo naman pala na yun, hindi naman pala related sa job. So, bakit mo pa sasabihin yung course mo na yun na graduate ka dun? Or nag-work ka sa BPO, wala silang pake sa mga ganun. All they care about, kung paano mo ba sila mabibigyan ng value sa table mo. Paano mo ba mabibigyan sila ng value sa table nila? Paano mo ba sila matutulungan? So, ganun lang yun. Usually, ang ginagawa ko pag sinabi ng potential client na, I will get back to you. Sasabihin niya, tapos magbababay na kayo sa discovery call. Ang maganda sabihin yan, hey, usually when, syempre sasabihin mo to na nakangiti ka. Usually when people say that they will get back to me, they don't get back to me. So please, if there's ever something you need from me, anything else you need from me, maybe a requirement, updated CV or a video, a specific video, please tell me because I really want to work with you. And sabihin mo sa kanya na, like, iklaro mo, I want to be honest with you and please be honest with me if there's like a problem with my experience. I appreciate it if I will not be part of the team. But yeah, I just wanna know if there's anything you need from me. Mga ganun, para at least, okay, sige, send me a video. There's one video you're lacking and magiging honest na siya sa'yo sa skills mo na may hindi siya gusto pala. And then, pag sinabi niya hindi niya gusto yung videos mo, pwede mo na sabihin, can I edit a video for you or can I do this work for you? I will do it for free just to show you that I am good at this skill. Okay, yes, sasabihin niya. Until next call nyo, nagustuhan niya yung video mo or yung work mo, makuha mo na siya. Like, ganun lang yun. Imbis na yung iba kasi hinahayaan lang na
sasabihin ni client na I will get back to you. Tapos okay, magbababay na sila. Usually pag ganun, I will get back to you, hindi na yan babalik. Mostly ng experience ko, and natutunan ko lang din to kay Danlock from YouTube. So, yun. JV Monleon, sasagutan ko yung tanong niya. Do you disclose it to the client that you are outsourcing the role to other people? So, ito yung first question niya, sagutin ko muna. Usually, ang pakilala ko kasi sa clients, hindi ako agency. Pakilala ko, video editor ako. So, hindi ko dinidisclose. Kasi, mostly sa clients, kasi ang kinukuhanan ko kasi ng clients sa job sites. Mostly lang nasa job sites, ayaw nila ng agency. Ayaw nilang mag-hire ng agency. Gusto lang nila, yung ikaw lang, ikaw mismo yung gagawa ng work, yun lang yung gusto nila. So, if sinabi mo, naging sobrang bait mo, sobrang honest mo, sinabi mo sa kanila lahat, I have a team. Never ka makakakuha ng client sa job sites. Promise yan. Pag lagi mong sinasabi yan, hindi ka nila kukunin. So, sometimes, kailangan mong mag-white lies in order to like get clients. Pero pag pupunta ka sa mga social media platforms and nagmamarket ka naman minamarket mo yung sarili mo as an agency, meron kang team, it's fine. Of course, sabihin mo sa mga potential clients mo na you're an agency. Pero pag sa job sites, I suggest, alam ko talaga lahat yan, ayaw nila ng agency. Pero meron akong isang client na dumating sa point na umamin ako sa kanila na agency ako. Isang client lang. Kasi sobrang close na namin, ayaw ko namang i-keep sa kanila na parehas din kami mindset, nakapag-open up na kami. So sinabi ko na sa kanila. And okay lang naman sa kanila. Depende pa rin. So, if necessary, if gusto mo, naka-close mo na siya, siguro, try mo sabihin. Pero pag mga talagang yung initial pa lang, sasabihin mo na agad, hindi ka makakakuha talaga, bro. So, don't disclose it. Hindi ko dinidisclose talaga yun. Question number 2 ni JV. Ano po ang process and sinasabi nyo sa hina-hire nyong editor sa outsourcing nyo? Like, sinasabi nyo po ba na may client ako, ikaw ang mag-edit on behalf of me? To answer your questions, yes. Sinasabi ko sa editor na... Wait, let me assess your question again. Sinasabi ko sa editor yung totoo na agency ako. Meron tayong international clients and ikaw mag-handle nun. Based dun sa skills mo. Yun yung sinasabi ko sa editor. So, ganun lang. Question answered. So, next question by Nico. So, ito si Nico, editor ko to. Napakagaling na editor when it comes to AI video generation and editing, VSLs, ads, you name it, yung mga famous na industry ngayon, mga maayos na niche, good si Nico. So, shout out sa'yo, bro. Question number 1, bilang isang editor outsourcing mentor, ayaw ko talaga sinasabihan akong coach or mentor. Just call me brother na tingnan nyo na lang ako as a brother na tumutulong sa inyo kasi hindi nyo naman ako binabayaran hindi naman ako nagko-coaching talaga eh. Gusto ko lang tumulong talaga na yung iba dyan na wala namang ginagawa sa buhay, kumita ng pera online via outsourcing or freelancing. So, paano mo malalaman kung ang isang freelancer ay may pangmatagalang potential at hindi lang motivated sa simula? Good question talaga, Nico, bro. So, kung isang freelancer ay may pangmatagalang potential, if nakikita ko kasi, ako magaling akong magtingin sa isang tao kung ano ba ang intentions niya. Makikita mo kasi sa kanya kung may passion ba siya sa mata niya. If yung work ba na pinapagawa mo sa kanya or yung work ba na ginagawa niya everyday, passionate siya, and makikita mo mapapansin mo, may mga cues yan na mapapansin mo sa kanya. So, makikita mo rin na obsessed siya siguro sa mga pinopost niya sa social media na working siya and talagang nagsho-show up siya everyday. And if ever man na may
revision si client, for example, i-improve niya yun ng like 3 times, 10 times, para hindi niya naulitin ulit. Parang, kumbaga, makikita mo yung obsession sa kanya dun sa ginagawa niya. Mapapansin mo kasi yan eh. Maraming tao na kung ano man yung job nila ngayon, kunyari, nurse, doctor, may mga nakikita akong mga klase ng tao na pumapasok sila sa work nila, pero bakit ang lungkot ng mukha nila? 'Di ba? Makikita mo nakasimangot, makikita mo ang rude sa mga ibang tao. Yung mga ganun, hindi yun masaya sa job nila. Pag nakikita mo yung tao na nagsho-show up and talagang makikita mo na happy siya sa ginagawa niya, good mood siya lagi, ibig sabihin, may potential siya magtagal sa freelancing. So, ganun ko tignan yon na makikita mo talaga siya. So, question number 2 ni Nico, sa dami ng freelancers ngayon, paano makaka-stand out ang isang editor kahit wala pang malaking portfolio? So, good question. Kahit wala pang malaking portfolio, make sure na kahit konti yung videos mo, make sure na yung mga yan 10/10 since konti nga lang. If, like, pwede mong isend yan sa client, kahit 5 lang yan, pero talagang 10/10 yung, ano niya, yung videos niya. So, another way to stand out is, of course, sa pag-outreach mo. Like, kung paano ka yung initial proposal mo, kailangan mapapunta mo sila na makipag-call sa'yo. And then, dun sa call, pakitaan mo sila ng magandang personality mo. Ipakita mo sa kanila na, like, yung mga videos mo, pag tinanong ka, bakit 5 lang yan? Kasi nagsisimula pa lang ako, pero ganito na yung skills ko, sabihin mo. Di parang okay pa rin yun, di ba? And meron akong gustong gawing point dito nakalimutan ko yung sasabihin ko. Wait. Pwede mo ring ipakita yung editing process mo. Like, if you want, I can show you my editing process, how I edited these videos, and then ipakita mo. Pakita mo yung yung workflow mo sa After Effects. Maastigan sila sa makikita nilang timelines. Pero if hindi ka nag-edit naman, iba yung gumagawa pala, I think daanin mo na lang sa talk. Kailangan magaling ka makipag-talk talaga. So, yun yung sagot ko kay Nico. Ayan, may isa pang question si Nico. Para ito sa mga nasa field na at yung mga may hinahandle na team, paano mo minomotivate yung mga tao nyo po, lalo na if yung communication nyo is through online lang at hindi physical? Paano mo rin sila hinahandle kasi iba't iba kasi ang naririnig ko mula sa mga higher position, influencer or mga leaders na nag-handle ng team? Gusto ko lang malaman, boss, para in case may ma-handle ako, at least may knowledge ako para pagdating ng panahon. Kasi, nasabi ko kasi kay Nico na soon, ayaw ko pang sabihin yung secret May secret kasi ako na ayaw ko pang sabihin sa inyo. May new thing akong gagawin. So, hindi lang outsourcing gagawin ko, guys. May new akong gagawin. And si Nico is, one day, siya yung magiging head ng mga creatives. Nakita ko yung potential kasi ni Nico. So, sabi niya, paano ko daw minomotivate? I-motivate mo sila by, kahit online lang, punta ka sa chat nyo, hello, good morning, ito, make sure na okay, mag-send kayo ng selfie nyo and please, i-meeting nyo sila, ganun. And then, like, kailangan, ang leader kasi, kailangan magaling siyang mag-motivate ng tao. Parang ako, guys, ginagawa ko to sa community, like, nagmo-motivate ako sa mga tao, and then, yung mga iba na nyo na tuloy, until sasabihin ko sa kanila na, okay, motivate nyo rin yung iba para mas maraming motivated. Tas motivated na yung iba. Sasabihin ko dun, motivate nyo rin yung iba until dumami na yung motivated na tao. So ngayon, nagiging active na talaga yung community. That is why marami nang talagang motivated. Ganun lang yun sa pagiging leader. Motivate mo yung isa, sabihin mo yung isa, motivate nyo yung iba until kumalat na kayong lahat motivated. Tas maintain a positive energy lang lagi. So, mag-joke ka. Parang yung ginagawa nila Nico sa server namin.
nag-aasaran sila or nagjo-joke-joke sila sa chats. Minsan magko-call kami, gano'n. Yun, hindi lang masyado ngayon kasi naging busy na talaga sa mga client works. So, paano mo rin sila hina-handle kasi iba't iba kasi ang naririnig ko mula sa mga higher position. So, like I said, yun nga, kailangan maging good leader ka lead by example. So, if gusto mo maging ganun sila, mauna ka na gawin mo yung mga bagay na yun. So, yun. Soon, Nico, talaga. Sabi ko na kay Nico yung sikreto ko and soon talaga. Excited na ako sa new chapter natin. So, Kelpils, hello guys. I'm a grade 11 student in the Philippines and I want to earn just a bit of cash during the summer. How do I start freelancing if I don't have skills? A bit of cash. I think hindi dapat a bit of cash. Hindi a bit of cash ang kikitain mo dito. So, grade 11 student ka and gusto mo mag part-time sa summer and gusto mo wala kang skills. So, paano ka ba mag-start ng freelancing? Yung depende sa meron akong roadmap, like I said. Of course, pili ka ng service mo. Do some research online. Kasi mostly ng mga tao ngayon, hindi sila nagre-research. Hindi sila like, if may question sila, ikikip na lang nila sa utak nila yon. Wala na. Hindi na nila magagawa yung gusto tuloy nila. Nasa utak lang nila yung question nila. Magtanong ka, like what you did. So, nagtanong si Kelpils. Pero before ka magtanong, sana is, like okay lang kasi in-encourage ko kayo magtanong dito eh. Pero after neto, if may mga next questions ka pa, pwede mong i-chat si ChatGPT. Yan si ChatGPT, best friend ko yan. Pagdating sa business, personal, kung ano man yung tanong ko, dyan ko talaga tinatanong. Bibigyan niya ako ng advice, clear advice, as in pwede mong i-chat si ChatGPT na, hey ChatGPT, I'm a grade 11 student, how do I make money from freelancing if I have no experience? And then sasabihin niya, okay, pick a service first. Sasabihin niya. So ikaw naman, pili ka ng service. Pinakaunang skill talaga yan. Ay, pinakaunang step. Pick a service. Ano ba yung mga services? Video editing, Facebook ads, web development, web design, etc. So, kailangan mong pag-pick ng isa lang. And then after you pick a service, if wala kang experience, maybe just learn a little bit of the skill. So, video editing for example, learn mo siya. How to learn? Yan na naman yung magiging tanong ng karamihan. Go to YouTube, search mo, how to video edit. Intro to video editing, something like that. Yung iba kasi, puro na lang tanong talaga na walang action. Punta ka lang yung internet is andyan lahat. Search mo lang. Diyan ako natuto Free lang ang YouTube. Diyan ako natuto for free lang talaga. So, yun. After na learn mo yung skills, you have 2 steps. Depende kasi sa goals mo. If gusto mo mag-freelancing, which is ikaw mismo gagawa ng work, kailangan mong aralin mismo talaga yung technicalities ng skill na yon. If gusto mo mag-outsourcing, kahit yung basic lang. And then, kuha ka na lang ng mga tao na gagawa ng job na yun. So, outsourcing yung ginagawa ko. So, ganun lang yun until lumaki na yung business mo. And, yun. Isipin mo, grade 11 ka, nakabili ka ng kotse mo. Angas, di ba? Punta ka sa school nyo na nagdadrive ka ng kotse mo. So, yun. Grind lang. Ganun mag-start ng freelancing. Sa community natin, Kelpils, I'm not sure if you have seen it. Meron doon yung 6 Figs roadmap na ginawa ko and tignan mo lang yun. Doon yung mga step by step. If may questions ka, DM mo ko sa IG or mag-chat ka lang sa Ask Anything na channel natin sa loob ng Discord server. Next question, Viv. So, how many questions left? 2 na lang. So, hey guys, I'm new here. May tanong ako sa mga US clients, sa mga may US clients. Ano usually yung working hours nyo? What time kayo natutulog at paano nyo na ma-manage yung health nyo? So, ako working hours ko, yung working hours ko talaga, umaabot ako ng
15 hours na screen time. Pero putol-putol yun Pero, hindi kasi ako, yung mga clients ko kasi hindi nire-require na magising ako ng gabi Magaling kasi ako maghanap ng ng okay na clients Pero yung may mga clients naman na kailangan mong gabi ka kahit US pa yan, kailangan gabi ka talaga gising. Pero ako may US clients ako. Meron din akong clients from Sweden. And yeah, most of my clients US talaga. US lahat. And then isa from Sweden. So, flexible lahat 'yon. Yung Sweden, record ako ng 3 to 12 mag-online, 3 to 12 AM, 3 PM to 12 AM. And yung US naman, flexible na lahat. So, syempre, if gising ka ng gabi, of course, tulog ka dapat ng araw para ma-manage mo yung health mo. Kain ka pa rin ng tama. And yun, if hindi mo kaya yung ganong setup, palitan mo na lang yung clients mo. So, ganun lang yun. So, parang magiging baliktad lang yung mundo mo. Make sure na you get 8 hours of sleep para maging healthy ka pa din. So, yun yung advice ko. Alam ko may may US clients to halatang halata So, if nanonood ka ng video na to bro, message mo nga ako. Mag-usap tayo about kung nag-outsourcing ka ba or gusto lang kita makilala, never pa ata kitang nakausap. So, next question. I think this is the last one. Yeah, last one. Sabi ni Kael, question for Shirel Amol about sa job posting, maglalagay na ba ng salary range? Not sure if magkano ilalagay ko. Also, as lang if goods na ba or if may tatanggalin or idadagdag ako. So, ako kasi usually naglalagay na ako ng salary range Para pag nakita nila, magiging interesado agad sila. 'Di ba? So, naglalagay na agad ako ng salary range with a description kung ano yung kailangan ko. I need someone who knows After Effects and knows how to use AI tools. Ito yung salary. Ito yung kailangan nyo. Isend nyo yung application nyo sa email na to, sa company email namin. Mga ganun-ganun, ikaw bahala. So, yeah, nag-send siya ng job ad. Actually, ikaw bahala dito bro. Depende sa kailangan mo. So, yeah, yun lang. Thank you guys for watching this video. So, makikita nyo, nakalaptop ako dito sa backseat ng aking BYD. So, tapos na ang aking Q&A session. So, as in roto, hindi ko ikakat. Ipopost ko na lang to sa YouTube. Kakat ko lang siguro yung unang parts and then post na agad. So, thank you for listening guys. For more questions, message lang kayo dito kasi I will have more Q&A YouTube videos. So, ma-answer ko yun doon sa mga next videos ko. So, also suggest kayo ng mga new content ko. Kung ano man yung gusto nyong malaman about outsourcing, freelancing, or productivity, something na aligned sa branding ko, tanong lang kayo para makapag-isip ako ng content. Hirap kasi mag-isip So, yun guys, join my community. Hindi na pala Hustlers United pangalan. Join my community, Unite. And meron akong main community, meron akong private community, and meron din akong bootcamp kung saan nagtuturo kami ng mga tao na from scratch na mag-outsourcing business. So, yeah, message nyo lang ako sa IG guys if may tanong kayo para personal ko kayong maka-chat and makausap. So, sa TikTok din, follow nyo ako kasi sobrang active ko doon. Everyday ako nagpo-post doon ng aking mga content and also affiliate. So, thank you guys. Subscribe kayo. Bye.